nyo, ang Diyos po kasi, ang Ama may final say doon sa panahon na yon, ang final judgment. Kaya, ang final judge ay ang Diyos. Isang katanungan pa po ang gusto ko pong bigyan ng pansin dito po sa ating programang Expose the Truth. Galing po ito sa ating kaibigan na nakasubaybay, si kapatid na Yelvine, na kung saan ganito po ang kanyang kasagutan o tanong, mga kaibigan. Sabi niya, Brother Esel, ask ko lang po, ano pa ang silbi ng pagpunta ni Jesus sa mga espiritong swail na namatay na? Di ba po pag ang tao namatay na ay wala ng pag-asa dahil nakasulat na po sa aklat ng mga gawa niya maging mabuti man o masama. May hatol na po doon, di ba? At ang Ama na lang ang last judge para magbigay ng awa sa ibig niyang iligtas dahil gagamit ang Ama ng awa sa mga may awa. So ano pa po ang pakinabang noong pangangaral ni Jesus? Nakasulat na naman po sa aklat ng buhay ang name at ang ginawang mabuti at masama ng tao sa pag namatay ka ng masama, sure sa final judgment, ibabato ka sa impyerno na tinatawag na dagat-dagatang apoy. Pakisagot lang po. Salamat. So, si kapatid na Yelvine ay naguguluhan, mga kaibigan, kasi ayon sa kanyang katanungan ay si Kristo, nangaral siya, namatay sa krus at para iligtas ang mga tao, nangaral siya at para ang mga sumampalataya sa kanya ay masulat ang kanilang pangalan sa Book of Life at yung kanilang mga gawa ay masulat din at yun po yung gagamitin ng Diyos para hatulan ng tao. So para sa kanya naguguluhan kasi ano pa po sabi niya, ang silbi yung pangangaral ni Kristo kung ang Ama din naman ay pag humatol gagamitin niya yung kanyang pag-awa. So ibig sabihin pati yung mga hindi sumampalataya meron ding pagkakataon na maligtas. So para lumalabas kay kapatid na Yelvine ay walang silbi yung pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang maliligtas lang para sa ipinapangaral natin ay yung sumampalataya lang at yung hindi sumasampalataya ay hindi po maligtas. Parang ganun po yung pinapalabas ng ating kaibigan. No? Pero bago ko po bigyan ng sagot ko dito, kapatid na Yelvine, ay gusto ko munang i-present sa iyo, bigyan ko ng reaksyon, itong video ng ating kapatid na Eli, na kung saan po ay meron pong nagtanong sa kanya tungkol po sa final judgment sa paghahatol o paghuhukom ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga namatay. Pakinggan natin ito ay tungkol po sa rapture, mga kaibigan. Bago po natin bigyan ng komento itong comment ng ating kaibigan na nakasubaybay. Ito po. Ito po yung katanungan ko. Sa ikalawang Pedro 3:11-12, saan po ba ito tumutukoy? Kasi po naririnig ko po sa doon po sa inaatinan ko yung salitang rapture. Sabi po dito sa ikalawang Pedro, yung pong nabasa ko sa 3:11-12, sa rapture mo ba ito tumutukoy o sa final judgment? Hindi. At ano po ba ang magiging role ng Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Kapatid, unang-una, wag ka po magagalit, Sabi nyo kasi doon sa inaatinan ninyo, lumalabas yan yun sa rap. Alam niyo mga kaibigan, tama yung tanong ng ating napapakinggan doon po sa nagtanong sa ating kapatid na Eli. Kasi pati yung Iglesia ni Cristo, ganun kasi yung kanilang pagkaunawa na ang tao
na kapag bumalik na po ang ating Panginoong Jesucristo, maghahatulan na at hukuman na, magugunaw na ang mundo. Pati Iglesia Katolika, ganun din mga kaibigan. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo, pupunta dito sa lupa, maghahatol na. Walang rapture para sa Iglesia Katolika. Sa Iglesia ni Cristo naman ay hindi. May rapture naman sa kanila, kaya lang pagbalik ni Cristo, mararapture ang tao, gunawan na. Ganon. Kaya siguro itong nagtanong, o kung hindi siya miyembro ng Iglesia Katolika, baka miyembro po siya ng Iglesia ni Cristo, o di kaya'y miyembro siya sa isa sa mga sinasabing religion na born again. Pero napakaganda po itong sagot ng ating kapatid na Eli tungkol po rito. Talagang tama po yung sabi ko Merong mga nagtuturo ng mali. Oo. Nakakatakot talaga yung ganun. Maliligaw ang isip ng tao. Basahin po natin yung 3G hanggang 12 ng ikalawang Pedro. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na naglilingas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Kapatid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad Yes. Akala nila pag nagpakita siya, pagbalik niya magpapakita siya. Hindi po. Oo. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit. Naalala ko lang mga kaibigan, alam nyo yung mga Sabadista, hindi po sila naniniwala dito sa sinasabi ni kapatid Nelly na kung saan si Kristo daw ay hindi makikita ng lahat ng mga tao, tutol sila ron. Kasi ang paniwala po ng mga Sabadista, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, lahat ng mga mata, lahat ng mga tao ay makikita ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang paniniwala nila. Pero itong sinasabi ng kapatid Nelly, tama ito biblical ito nasa Biblia po na hindi lahat ng mga mata kapag bumalik ang Panginoon Jesucristo ay makikita ng lahat. Kasi ang mangyayari kasi ayon sa binasa ng kapatid Nelly, yung mga aagawin lang mula dito sa lupa, aagawin hanggang sa lapaap, yun lang ang makakakita sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo, hindi naman siya bababa hanggang sa lapaap lang. Ayon sa sinulat ng Apostol Pablo, na ito ay tinututulan ng mga Sabadista. Pati yung mga ibang sekta, mga kaibigan, na hindi daw totoo. Pero yun naman ang nababasa sa Biblia, na hindi po bababa dito sa lupa si Kristo, kundi aagawin niya ang mga bubuhay na baguli. Kaya ang makakakita lang yung mga aagawin mula sa mga patay at yung mga sumasampalataya sa kanya, nadadatnan niya, no? Pero yung mga tao na hindi aagawin, never na makita nila si Kristo, mga kaibigan. Siguro marinig nila yung ugong, marinig nila yung pakakak, pero hindi nila makita, mga kababayan, no? Hindi nila makita kasi tulad yung eroplano, napapakinggan mo yung ugong niya, yung eroplano. Pero kapag nandun sa lapaap, hindi mo makikita, pero alam mo may umuugong na eroplano. Ganun din ang Panginoong Hesus, hindi lahat makikita talaga mga kababayan. So tama itong sinasabi ng kapatid na Eli. Very biblical, mga kapatid. Ituloy natin.
sunduin niya yung maliligtas, yun yung rapture na sinasabi Yun. ng ibang iglesia. Yes. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakat ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na nanatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Di ba? Yun. Yung namatay kay Kristo, bubuhayin yun. Oo. Tapos yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, Yes. sasalubungin sa alapap. Yun po yung rapture na sinasabi. Oo. Kasi sa Ingles, ang pagkasabi doon ay the catching up shall be caught up in the air. So hindi po bababa sa lupa si Kristo, Yes. kundi magsasalubong doon sa alapaap. Yung inagaw o yung nirapture at si Kristo magsasalubong doon, di siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Yun. Meron pang ibang pagpapakitang sinasabi sa Biblia. Yun ang So yung pagka nabuhay na uli, yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po ng pagkabuhay na nung mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon pa. Eh hindi pa mawawasak ang lupa. Yes. Yes. O katunayan, o itutuloy natin sa Symbosis News. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ang unang pagkabuhay na maguli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Eh pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na maguli, may 1,000 taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng 1,000 taon. Eh ano ang mangyayari sa 1,000? So dito mga kaibigan, maliwanag sa atin na pagkatapos ng rapture, ayon sa binabasa ng kapatid ni Eli, ay mayroon pang 1,000 taon na magaganap. So pagkatapos ng rapture po pala mga kababayan, napakalinaw po, meron pong susunod 1,000 taon naman na kung saan yun po ay ang maghahari doon yung namatay kay Kristo. Ngayon, may nagtanong sa atin mga kababayan, galing po ito kay Doc Tornilio. Ganito po ang kanyang tanong mga kababayan, no? Brother SL, gusto ko lang malinawan tungkol sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Tanong ko lang, paano sila Moises, Abraham, at yung mga naging propeta ng Diyos? Hindi ba sila kasama sa pagkabuhay na maguli o first resurrection? Yun po yung kanyang katanungan. Alam mo kapatid na Dr. Nilio, ang bubuhayin lang doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na yun po yung pagbabalik o unang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo para buhayin na maguli ang mga namatay sa Kanya. Malinaw na malinaw po yung nakalagay sa talata na ang Kanyang bubuhayin ay yung namatay sa Kanya, namatay kay Kristo, sapagkat
ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang na mga bubuhay na maguli. So yung bubuhayin ni Kristo mula yung kanyang pagparito at yung nakinig sa kanya, yung sumampalataya sa kanya, namatay sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, sila yung tinatawag na namatay kay Kristo, sila yung unang mga bubuhay na maguli. So sana naunawaan mo. Yung tinatanong mo, si Moises, si Abraham, at yung mga propeta, wala pa namang nangaral na Kristo. Anong nabuhay sila, kasi ang nakalagay sa talata, ang bubuhayin lang na sa unang pagkabuhay na maguli ay yung namatay kay Kristo. Kung hindi namatay kay Kristo, so ibig sabihin, kung kukunin mong logic, hindi bubuhayin na maguli. Yun po yung nauunawaan ko. Maliban lang kung meron kang ibang pangunawa, kaibigan. Tuloy natin. Taon, maghahari kayong mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ganito po ang conjugation, kapatid na Juliana. Halimbawa, bukas po dumating ang pag-agaw o yung rapture. Mula bukas, magbibilang ng 1,000 taon bago pa mabubuhay yung mga susunod na mabubuhay na mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong 1,000 taon, meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Yes. Hindi 1,000 taon, tapos na agad. Ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Tama kapatid, yung palang 1,000 taon na maghahari yung mga nabuhay kay Kristo, yung pala 1,000 taon namang nakakulong si Satanas. Yes. Mabuti kung babasahin natin sa uno, pulang-pulang maglagay ng... At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking talikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yun po kapatid, yung sinasabi niyo rapture, yun yung pagkabuhay na maguli na unang pagkabuhay. Ang bubuhayin nyo na matay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawin kasama nung binuhay. Sasalubong sa kay Kristo, sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Ngayon, pagkatapos ng unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari ng mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira. Maghahari sila sa mundo sa 1,000 taon. Doon sa 1,000 taon na yun, nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng 1,000 taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At pagkaraan sa 1,000 taon, pawawalan si Satanas doon sa kanyang pagkakakulong na 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ang mga bansa. Pagkakilalaga na siya sa bilangguan, dadayain niya ang mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy kapatid na Daniel. At kung maganap na ang 1,000 taon,
si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ang dami, no? At nagsipanhig sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag, kapatid na Juliana, no? So ayon sa binasa ng ating kapatid na Eli, mga kababayan, kung inyo pong napansin, pagkatapos ng 1,000 taon, dito po pala magaganap yung tinatawag na kapighatian, na kung saan si Satanas kakalagan, dadayain ang mga tao at sila'y makipaglaban o kukubkubin nila yung kampamento ng mga banal. At doon po mangyayari yung uulan ng apoy. So dito po pala magaganap yung tinatawag na Great Tribulation, na kung saan wala nang magaganap pa pagkatapos nito. So lumalabas, mga kapatid, yung pugutan ng ulo, yung pagdating ng Antikristo at yung hindi sumamba sa hayop, hindi sumamba sa kanyang larawan at sa magpatatak sa kanyang pangalan, yung pugutan ng ulo, hindi po pala yon yung tinatawag na Great Tribulation. Hindi pa po pala. Yun ay tribulation, pero hindi po yun yung tinatawag na Great Tribulation. Ang Great Tribulation po pala lumalabas, ayon sa binasa ng ating kapatid na Eli, ay pagkatapos ng 1,000 taon, na kung saan ang maghahari po sa Great Tribulation, kaya po pala Great Tribulation, mga kababayan, no? Dahil hindi po hayop yung maghahari, kundi si Satanas mismo. Pag siya'y nakalagan, si Satanas mismo dumaya at siya yung mamumuno sa Great Tribulation. At magaganap po pala yan pagkatapos ng 1,000 taon, mga kapatid. So yung magaganap na tatakan, pugutan ng ulo, yung hindi po sumamba sa hayop at hindi siya makabili at makapagbenta, hindi po pala Great Tribulation yun. Yun po pala ay tribulation lang. Mahirap na yun, pero ang pinakamatinding Great Tribulation po pala sa Biblia na tinatawag ng Armageddon ay pagkatapos ng 1,000 taon. Mga kapatid, tuloy natin. Pagkaraan po ng 1,000 taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhayin yung iba sa mga patay. Oo. Ang mga tao noon buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhayin na lahat Tapos, dadayain ni Satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ang apoy sa langit pagkalulusog na sila sa bayang banal. Yun yung tinatawag na gera ng Armageddon paglalaban ng masama't mabuti.
Gulusubin nila yung kampamento ng mga banal. Yung Great Tribulation. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ibubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, yung Diablo na dumaya sa kanila ay ibubulid din sa dagat-dagatang apoy. E di nakabulid na sila. Tapos, ang susunod, sabi ni Juan, nakakita ako ng lukulukang maputi, a great white throne. Ang nakaluklok doon, sa harapan niya, tumakas ang langit at lupa at wala nang nasumpong ang kalalagyan nila. Ibig sabihin, yun na yung end ng langit at lupa. Mawawala na yung langit at lupa. Yan po ang last judgment. Kasi pagkatapos niyan, lahat ng mga masasama, dadalhin na doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung sinasabi sa ikalawang Pedro. Magaganap yan sa last judgment. Kung kailan ang langit pati lupa mawawala. Hindi po yan yung rapture. Kasi magaganap yan after 1,000 years pa eh. Yung rapture, yung sinasabing rapture, yung pag-agaw ng mga kay Kristo, pagkaraan nun, 1,000 taon. So dito mga kaibigan, kung atin pong i-analyze yung paliwanag ng kapatid na Eli, yung pangyayari na ang lahat ng mga tao ay makikita na nila si Kristo sa pagkatapos ng 1,000 taon, bubuhayin na lahat ng mga tao, masama man at mabuti, bubuhayin na lahat. Iyan ay pagkatapos po pala ng 1,000 taon. Maliwanag, no? Na yung unang pagkabuhay na maguli, ang mabubuhay lang yung namatay kay Kristo. At yung hindi namatay kay Kristo, hindi bubuhayin. Ngayon, sa ikalawang pagkabuhay, doon na mabubuhay na lahat. At doon magpapakita ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga bata. Yung pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao, magaganap yan pagkatapos ng 1,000 taon. Ganun po pala mga kababayan. So malinaw eh. Napakagandang paliwanag mga kapatid. So kapatid na Elvay, ito na po yung sagot ng iyong katanungan. Panoorin po natin yung sagot ng ating kapatid na Eli kung ano po ang role ng Ama pagkatapos ng paghahatol ng ating Panginoong Jesucristo. Maghahari pa sila ng 1,000 taon, tapos ang mangyayari, pagkaraan sa 1,000 taon, saka lang magaganap na mahayag yung lukulukan ng paghatol ng Diyos. Ngayon kapatid, ang isa sa tanong mo, ano ba ang magiging role ng Diyos Ama pagdating ng final judgment? Alam mo kapatid, ganito yon. Si Kristo ay andun sa judgment seat ng Diyos eh. No? Mamamagitan si Kristo ron. Mamamagitan siya. Yun yung sinasabi niya sa Mateo, na ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama pagdating ng paghuhukom. Ayun. Pero, ang tumanggap sa kanya, ang magpahayag sa kanya, ay ipipresenta naman niya sa Ama sa araw ng paghuhukom. Dalawa ang mangyayari roon sa araw ng paghuhukom. May magtatamo ng tagumpay, pero namang mapapahiya. Ang mga mapapahiya, yung hindi tatanggapin ni Kristo. Kumbaga si Kristo, taga-presenta sa Ama. Yun ang araw ng paghuhukom. Siya magpipresenta nung maliligtas, siya rin ang magpipresenta ng mga nagsigawa ng masama. Ayun. Basahin natin ang 10:33 ng Mateo. Datapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay kakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Merong araw na darating na pag ipinagkaila mo si Kristo, ayaw mo siyang tanggapin. Kasi sa harap ng Ama, ikaw naman ang ikakaila niya. Pakinggan nyo sa 7:22 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, di ba
nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipaahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Noon, magsilayo kayo sa akin. Sa araw na yon, sa araw ng final judgment, kayong manggagawa ng katampalasanan. Eh, ba't niya pinalalayo? Saan niya pinapapunta? Sa Mateo 25:41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yun, lumayo kayo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Yun po, kapatid. Kaya sa final judgment, magkasama ang Ama sa si Kristo. Yun. Ipinipresenta ni Kristo sa Ama yung mga kumilala sa Kanya. Itinataboy naman niya sa harapan ng Ama para pumunta sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi kumilala sa Kanya. Meron po kayong duda ron, kapatid na Juliana? Ngayon ko po naunawaan na yung ang ating mga Kristo pala ang magpipresenta. Bali po, ang mangyayari po para sa final judgment, yung Ama ang hahatol po ba? Opo. Alam nyo, ang Diyos po kasi, ang Ama may final say eh. Meron siyang final say. O yung kumbaga siya ang Korte Suprema eh. 15:24 ng unang Korinto. Pakinggan mo, kapatid. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Yun. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Yun. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tignan niya na, gusto ko po pakinggan mo itong talatang ito, no? Kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yes. Maliwanag na pati ang anak submissive sa Ama. Oo. Doon sa panahon na yon ang final judgment. Kaya, ang final judge ay ang Diyos. Kapatid, siya ang final judge na magdidesisyon sa lahat. Pwede siyang maawa, pwede siyang magpatawad. Oo. Mismo sa Judgment Day, 2:13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Maliwanag na maliwanag sa paghuhukom, gagamit ang Diyos ng awa. Ang paghuhukom walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa isang panahon ng buhay mo, nakita ng Diyos na naging maawain ka, ang awa ng Diyos lumuluwalhati sa paghuhukom. Ibig sabihin, kung naawa ka, pwedeng gumamit ang Diyos ng awa sa'yo, ayun, maaari kang makaligtas sa araw ng paghuhukom. Naintindihan mo po, kapatid na Juliana? Maraming salamat po, Brother Eddie. Tunay nga po na ipinahayag ng Diyos
ma-establish yung tunay na pag-unawa sa gabi ito. Glory to God po. Praise God. Salamat sa Diyos sa patuloy. So yan po mga kaibigan, kapatid na Yelvine, napakaganda po yung sagot ng ating kapatid na Eli doon po sa nagtanong na kung ano po ang magaganap doon po sa final judgment. Na kung saan pagkatapos na si Kristo, ayon sa binasa ng ating kapatid na Eli doon po sa Korinto, na kung saan si Kristo ay mahatulan na niya, no? Yung nasa ilalim ng kanyang mga paa, ito ay isusuko na niya. Pati siya isusuko din sa Ama eh. Kaya ito yung nagpapatunay na si Kristo ay hindi po siya yung Ama eh. Kasi pati siya susuko din sa Ama. Kapag mapasuko na niya yung nasa ilalim ng kanyang mga paa, kapag ito po ay mahatulan na niya, no? Kasi sa final judgment, i-represent na niya yung iglesia sa kanyang Ama, pati si Kristo, susuko rin doon sa Ama. Para ang Ama, ang lahat sa lahat. Pero ang hahatulan lang, kapatid na Yelvine, para maging malinaw po sa iyo, sa paghatol po ng ating Panginoong Jesucristo, magkaiba yung hatol ng Panginoong Jesucristo at yung hatol ng Ama. Ang hahatulan lang ni Kristo kung sino yung nakapailalim sa kautusan ng banal na kasulatan, at yung hindi nakapailalim, hindi po sakop yun sa paghatol ng batas o Biblia. Mga kababayan, sana po maunawaan niyo po yung aking sinasabi. Maliwanag naman yung sagot ng ating kapatid na Eli. Pero ang hahatulan lang ni Kristo, yung sakop sa kanyang kautusan, sakop sa kanyang batas, mga kababayan. Kasi malinaw po sa nakalagay dito sa Biblia, sa Roma chapter 2, sa verse 19, na ganito po ang, chapter 3 pala, no? Sa Roma chapter 3, sa verse 19, ngayon, ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. So, yung kautusan, hahatulan lang yung tao kung sino yung nakapailalim doon sa kautusan. Kung hindi ka napasakop, hindi ka sakop, o hindi ka nakarinig doon sa kautusan ni Kristo, namatay ka, wala ka sa ilalim ng kautusan ni Kristo. Mga kaibigan, dahil dito po sa chapter 7 ng Roma, gusto ko pong basahin dito po sa verse 1, o hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya ay nabubuhay. So, kapag ikaw ay nakapailalim doon sa kautusan ni Kristo at hindi ka sumampalataya, ikinahiya mo ang Panginoong Jesucristo, hindi ka sumunod sa kanyang mga alituntunin na pakinggan mo, napailalim ka sa batas ni Kristo, napakinggan mo yung aral niya pero hindi mo binigyan ng halaga, sa hukuman ng Panginoong Jesucristo, hahatulan ka ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, ayon sa nakasulat sa kautusan. Pero may mga tao, hindi lingid po sa atin, na may mga tao na hindi po inabot ng kautusan ni Kristo o ng Ebanghelyo. Gaya yung mga naunang namatay. Nung bata ako, hindi ganito kalawak ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo wala pang masyadong high-tech ang gadget noon. Radio lang ang naabutan ko noon, mga kaibigan. So, ibig sabihin, maraming nangamatay sa panahon na hindi nakaabot yung Ebanghelyo ni Kristo. Pero mababait po sila.
mga kababayan. Yung kanilang kabaitan ay nasa kanilang puso. Yun po yung hahatulan ng Diyos. Pagkatapos, hindi kasi hahatulan ni Kristo yun eh. Kasi ang hahatulan lang ni Kristo yung nakapailalim sa kanyang paanan eh. Pero pag itinurn over na niya po ito sa Ama, ipinasa na niya yung iglesia. Ang Diyos naman, yung Diyos Ama, hahatol naman. Siya yung last final judge. Hahatulan niya lahat na ng mga tao na pasakop man o hindi sa batas ng Diyos, nakarinig man o hindi, ang Ama na po ang hahatol at doon na niya gagamitin yung awa doon sa mga hindi po naligtas sa pamamagitan ng paghatol ni Kristo pero mababait po sila, hindi lang kasi nila napakinggan yung aral ni Kristo, ang Ama ang hahatol po doon, mga kapatid. Dahil may mga tao dito po sa Roma chapter 2, sa verse 13, ganito ang sinasabi, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ang kautusan ang siyang magaganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. Doon sa harapan ng Diyos sa hatulan o hukuman ng Diyos Ama, hindi na lamang po yung mga nakakarinig ng kautusan ang magiging ganap. Miski po yung mga taong tumalima o nasunod nila yung kautusan, bagamat wala man silang kautusan, pero nagagawa po nila dahil sa kanilang kabutihan. Sapagkat, sabi dito 14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangatatanyag ng gawa ng kautusan, nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Mayroon pong kabutihan kasi ng isang tao, miski hindi niya napakinggan ang salita ng Diyos, meron pong kabutihan sa kanyang puso, sa kanyang budhi. Hindi siya pumapatay, bagamat hindi niya alam ang kautusan, pero hindi siya pumapatay dahil alam niya na masama po yun sa kanyang sarili, masama po yun. So, ibig sabihin, nasusunod niya yung kautusan ng Diyos, bagamat hindi niya ito naririnig, pero dahil sa kanyang kabaitan, yun ay hahatulan ng Diyos, hindi ayon sa kautusan, kundi ayon sa kanilang mga gawa, kaibigan. Kaya hindi po sayang, hindi po mababaliwala yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas ang tao. Kasi ang hahatulan lang, ulitin ko, ang hahatulan lang ni Kristo ay yung mga tao na kung saan ay napailalim sa kautusan ni Kristo, mga kababayan. Kaya nga, ang ikahihiya ni Kristo ay yung mga nagkahiya sa Kanya eh. Ibig sabihin, nung pangaralan ni Kristo ay hindi po sila tumalima, hindi po sila sumampalataya, ni-reject nila ang Panginoong Jesucristo, gaya ng mga Fariseyo, ni-reject nila, doon hahatulan sila ng batas ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga tao na hindi naabutan, hindi dumating yung ebanghelyo ni Kristo, mga kaibigan, ang awa ng Diyos ay ayon sa binasa niya doon sa Santiago chapter 2 verse 13. Doon sa hukuman, walang awa. Pero kaninong walang awa? Doon sa mga taong walang awa. Kung ikaw hindi mo man napakinggan ang salita ng Diyos pero maawain ka, alam nyo mga kaibigan, ang Diyos ay maawain din. Mas maawain pa kaysa sa atin. Kaya hindi po sayang kapatid na Yelvine, sana po ay
naunawaan mo yung sagot ng iyong katanungan. Kaya yung may mga pagdududa, mga kababayan, nawa po ay maitanong nyo para mabigyan natin ng kaliwanagan. So hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth. Kita-kita po muli tayo mga kapatid at mag-subscribe din po kayo.